Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Sabay nating reaksyonan ang hula ni Madam Wendra kay Vice President Sara Duterte. Kay Vice President Sara Duterte, alam nyo, talagang ano siya, the universe are telling me or is telling me, like this one po, the universe telling me if I will interpret and read the tarot for Vice President Sara Duterte. Pakatatag lang siya. Pakatatag siya. Huwag siyang susuko. Let it be. Darating ang panahon, may babangon niya ang buong angkan niya, pati na apelyido niya, at mamahalin siya ng buong universe. Universe na huwa, hindi lang Pilipinas. May something sa kanya. May something sa pagkatao niya. Lahat ng nangyayaring ito ay trial sa kanya. Pero may magandang future pong mangyayari. Again and again, maaaring siya pa rin ang pumalit sa yabag ng kanyang ama. Huwag lang siyang mamamatay, ha? Maaaring tumatalikod lang ngayon ang mga sitwasyon na pakiramdam ng ating Vice President ay pakiramdam niya ay nakatalikod lang ngayon. Pero hindi. Hindi yan totoo. May isang biglang maglalabas. May isang malaking tao ang lalabas at sila ay tutulungan. Kahit ito naman saan ko hanapin, yung hawak niya ang mundo Ano ga ito? Vice President Sara Duterte, tibay lang unang loob. Kahit saan ko kayo itarot, hindi ko kayo kanakampihan. Unang-una, hindi naman tayo magkakilala. Pangalawa, tarot reader lang ho ako. Mahirap naman pong ibahin ko pa ang nababasa ko. Hawakan nyo lang daw po sarili nyo. Hawakan nyo lang ang sitwasyon. Buong mundo kakampi sa inyo pagdating ng panahon. At gagawa kayo ng history. History ang magagawa ninyo sa Pilipinas. Nangingilabot po ako dahil ang mundo ay hinahawakan ninyo. So, magpakabuti lang po at kung ano man ang pinagdadaanan ay paglampasan. Kasi kayo na po yun. Kayo na po ang doer noon. Kailangang malampasan ang pagsubok. Aha. 3 tao. Dati 2 tao. 3 tao talaga ang nagkiklaim ng inyong pagbagsak po. Ayan. I-stop ko na po ang tarot dito. Mabuhay lang po kayo. Pagtiisan nyo lang po lahat. Mananalo po kayo sa puso ng masa. Ayan po. Winning point po yan. Yun lang po ang kaya kong ibigay ngayon sa tarot reading na ito. Ayan po. Ma'am Sara Duterte. Ayan po. Yun po ang aking ano. Ngayon po may natira sa inyo. Tapos ito, pagsasamahin ko. Ito po ang general. Sa general po ito, ha. Ang ating gobyerno ay magkakaroon ng napakalaking massive fine na pagbabago. Mahahati po ang ating mga opinion pero magkakaroon tayo ng isang pagkakaisa. Maaaring mabuo ulit ang isang malaking pagkikita-kita at maaaring magkaroon po ng mga tensyon na may mga taong mag-aaklas. Sino kaya ito? Nasusuportahan ito ng malalaking mga tao na hindi galing ng Pilipinas. May pag-aaklas pong mangyayari. At mayroon pong nakita ako dito na pagkakahati-hati. Mahahati ang Pilipino. Sana wag naman. Mahahati ang Pilipino, ang puso ng Pinoy. Oh, may gulay.
Sana po malampasan natin ito. Mayroon pong kalamidad na parating sa Pilipinas, sumasabay. Sumasabay ang lungkot sa nangyayari sa politika. Ay mayroon pang 3 matitinding pagsubok na dadating sa Pilipinas. Isa po rito yung sinasabing ang virus. Mag-aaktibo po ang virus. Pangalawa po, magkakaroon tayo ng sinasabi nating famine. May sasalakay sa ating mga tanim at maaaring mahirapan tayong kumuha ng pagkain sa labas. At signos ng mga bagyo. Pangkalahatan na po ito ha. Ang malalamig na lugar ay mag-iinit at uulanin ng mga apoy. Ang maiinit na lugar pati na ang disyerto ay uulanin ng tubig, babahain at magyeyelo. Magbabago po ang ating temperatura. Pilipinas. May gulay. Magkakaroon ang Pilipinas ng sobrang gulo na maaaring mag-lead sa pagkapilay ng mga tao. Ibig sabihin pagkapilay ng mga tao, hindi yung pilay, kundi yung pagkakaroon ng iba-ibang buhay na maglilid sa kanila para magnakaw, para magpumatay, para gumawa ng all means para lang mabuhay. Sana naman huwag mangyari yun. Pero yun po ang lumabas. So, kinakailangan nating ipagdasal ito. Ekonomiya po ito ng Pilipinas. Kasi po magkakaroon po ng shortage sa food. At darating pa ang napakaraming gulo, awayan, na mag-o-offer ng pera, iba-ibang kaisipan, na dapat ay may bagong pag-asa, pero ang nangyari, ang mayaman yayaman, ang mahirap lalo maghihirap, parang ganun. Ay, ang sagwa naman itong nakita ko. Sana naman huwag. Tapos, marami pong magkakaroon ng tsunami. Hindi ko alam kung sa isang lugar ng Quezon or something na dagat, Surigao or something. Pero meron po dito ako nakita sa Quezon pagbaha ng tubig. Bakit ganun? Laging Quezon na nakikita ko. Mindoro meron din. Marikina. Naku. Magdasal po tayo lahat para lahat maging maayos na. Lahat na nangyayaring ito ay dala ng hindi pagkakasundo-sundo in both parties. So, dapat po magdasal tayo. Nalulungkot po ako kasi akala ko ang ganda-ganda na mababasa ko sa tarot. Pero ganun nga po ang nabasa ko sa tarot. Again po, taga-basa lang po ako. Wala akong kinakampihan. Sana po, ang panawagan ko sa mga nakaupo, pag-aralang mabuti ang lahat ng kanilang decision making, ang ginagawa nila. Para hindi naman ang bansang Pilipinas at kami, mga tao, mamamayan na naapektuhan. Ganun na rin naman po sa side po ng ating Vice President and dating Presidente ko. Give it all to God and to Allah or to our believing God. At hayaan na natin pong dumating ang talagang nabasa ko doon na universe will give way para ilabas ang lahat. Salamat po. At sana po ay magkasundo-sundo na at maging maayos. At maisip din nila na ang natatakot po ako dito kasi na lumabas kanina.
magkakaroon ng isang matinding pag-uusap ang malalaking bansa. At ang mga Pilipino ay tutulungan nila in a form of siguro makabangon, pero ibang pagbangon kasi nakita ko dito. Kasi ang mga Pilipino magsasama-sama. Umiiyak na kasi. Magsasama-sama sila. Para ito naman to parang naamo. Yan magsasama-sama sila at baka gumawa sila ng isang malaking grupo na magpapahiwatig ng kanilang damdamin para makarating dun sa mga bansa na gusto nilang tumulong. Hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar, isang corruption czar, na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption kahapon, ngayon, at posibleng bukas. So, hindi pwedeng ang presidente yon. Dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na didistract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na didistract sa ganun. So, dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas.